Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Magkakaanak kabilang ang 10 taong gulang na bata patay matapos sa pagbabarilin sa loob ng kanilang tindahan. Pagsalpok ng kotse sa truck sa Mabalacat City sa pulsa video, 3 katao patay. Pagsisimula ng local campaign period, sinabayan ng malawakang Operation Baklas ng COMELEC. At tuklasin ang magagandang tanawin at pasyalan sa norte ngayong tag-init. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, kasabay ng pagsisimula ng local campaign period, nagsagawa rin ng COMELEC ng malawakang Operation Baklas. Ipaaalis din ng COMELEC ang mga oversized na poster na nakakabit sa mga pribadong lugar. Kaugnay dyan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, napakaraming campaign materials ang nabaklas ng COMELEC ngayong unang araw ng campaign period para sa local candidates. Umarangkada na ngayong araw ang campaign period para sa local candidates. Kasabay nito ang malawakang Operation Baklas. Sa Dagupan City, maaga nag-ikot ang mga otoridad upang baklasin ang mga campaign poster na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Binaklas din ang mga oversized poster. Class and then i-report po natin sa Law Department and we'll wait kung ano po yung action na gagawin ng Law Department. Sa Mangaldan, Pangasinan, wala pang isang oras, halos mapuno ng 2 truck na ito ng mga binaklas na campaign material. Binaklas ang lahat ng campaign materials na nakakabit sa mga hindi angkop na lugar. Sa Kalasyaw, Pangasinan, maayos ang naging takbo ng Operation Baklas ng COMELEC, katuwang ang DENR, PNP at POSO. Aminado ang COMELEC na marami pa rin ang pasaway at hindi sumusunod sa panuntunan sa pagkakabit ng campaign materials. Gagawin lang natin yung trabaho natin. Magdidikit sila, magtatanggal kami. Ipaaalis din ng COMELEC ang mga oversized na campaign poster na nakakabit sa mga pribadong lugar. Ngayong nagsimula ng campaign period, tiniyak ng Pangasinan Police ang mahigpit nilang monitoring sa peace and order situation sa probinsya, lalo na ang mga nasa ilalim ng areas of concern. Nanawagan din sa mga kandidato na magsasagawa ng campaign activities na makipag-ugnayan sa pulisya upang makaiwas sa posibleng election-related incident. Sa ngayon, wala namang nakikitang banta sa seguridad sa probinsya kaugnay sa nalalapit na eleksyon. So with our deployment strategies, which is 80% or 85% nasa field, tapos yung 15% na nasa opisina, they will serve as road security itong sa mga kandidato. At the same time, itong mga candidates natin naman, kung magkakandak sila ng kanilang mga campaign sorties, nakikipag-coordinate naman sila sa mga stations para mabigyan sila ng area security doon mismo kung saan sila magkakandak ng kanilang kampanya. Chris, ayon sa COMELEC, asahan pa daw yung mga serye ng Operation Baklas na isasagawa sa iba't ibang panig ng Pangasinan. Pero kasabay niya ng panawagan ng COMELEC sa mga kandidato, ganun din sa mga supporters na tumalima o sundin yung guidelines na ipinapatupad ng COMELEC. Samantala, Chris, update lamang ako sa ating panahon. Naitala ngayong hapon, mula 1:00 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon, ng 48 degrees Celsius na heat index. Actually, ito yung pinakamataas na heat index ngayong taon sa Dagupan City. Pero bandang hapon, Chris, mag-aalas 4 ng hapon ay nakaranas naman ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Dagupan City, part ng Binmalay at maging sa part ng Mangaldan, Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Tatlong magkakaanak kabilang ang 10 taong gulang na bata ang patay matapos sa pagbabarilin sa loob ng kanilang tindahan sa Nueva Ecija. Nakaalerto si Jay Torida. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang pamilya sa Purok 5, Barangay Mallorca, San Leonardo, Nueva Ecija. Pinasok ng 3 lalaki ang kanilang tindahan bandang 1:00 ng hapon noong Miyerkules at walang habas na pinagbabaril ang mga biktima.
Patay ang 55 anyos na ama, ang kanyang asawang edad 52 at ang kanilang 10 taong gulang na anak. Sa investigasyon ng autoridad, 4 ang mga sospek pero 3 lang ang pumasok sa tindahan. Tumakas agad ang mga sospek sakay ng 2 motorsiklo matapos ang pamamaril. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng bala ng caliber 45. Naaresto ang 2 sospek sa manhunt operation. Patuloy na tinutugis ang 2 iba pa. Ayon sa PNP, isa sa tinitinang motibo sa krimen ay ang hindi umano mabayarang utang ng mga sospek sa mga biktima. Pinapaalis na rin daw ang mga sospek sa kanilang bahay at lupa na ginawa nilang collateral sa mga biktima. Ngayon po dahil hindi na po nakapagbayad tapos may nangyari po kung insidente na hinagisa nila ng granada yung pamilya, parang ang naging settlement nila is nagbayad sila ng 150,000 at ibinigay po nila yung titulo ng lupa para maayos na lang po yung... Inihahanda na ang kaso laban sa mga nahuling sospek. Sa ngayon po ay kasalukuyan pong ikinakasa yung papel, yung mga dokumento para ma-file po yung kaso. Kakasuhan po sila ng multiple murder. Itinanggi ng isa sa mga sospek ang paratang. Hindi na nagbigay ng pahayag ang isa. Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng mga biktima na tumanggi ng humarap sa kamera. CJ Torida, One North, Central Luzon. Pagsalpok ng kotse sa truck sa Mabalacat City sa pulsa video. 3 naman ang patay. Balitang hatid ni Glam Caligdan Dizon. Isa-isang sinubukang iligtas ng mga rescuer ang mga biktimang naipit sa loob ng kotse matapos itong bumangga sa kasalubong na truck sa kahabaan ng barangay Mawake, Mabalacat City, Pampanga. Nakakuha ang pulisya ng dashcam video mula sa truck. Makikita rito na habang nasa kalsada ang kotse, bigla itong nag-overtake sa isang sasakyan. Pagkatapos mag-overtake, tumama sa gutter ang kotse, nawalan ng kontrol at sumalpok sa paparating na truck. Sa bilis nito, pagka-overtake niya, nung babalik siya sa right lane niya, tumama siya sa gutter ng tulay and then na-lose control yun. Humampas yung kotse sa harapan ng mismong dump truck. Nasawi ang 2 sakay ng kotse kabilang ang isang buntis. Isinugod naman sa ospital ang driver ng kotse ngunit kalaunay binawian din ng buhay. Galing sila ng lamay based dun sa breath ng driver, nakainom sila. Mag-ingat po sa pagmamaneho at siguraduhin hindi po tayo mag-iinom ng alak kung tayo ay magmamaneho. Ayon sa pulisya, hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima laban sa driver ng truck. Nangako naman ang may-ari ng truck na tutulong sa gastusin ng mga namatayan. Wala pang pahayag ang driver ng truck at mga kaanak ng mga namatay. Glam Caligdan Dizon, One North, Central Luzon. Beep, beep, beep! Sa mga motorista, may nakaambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa initial projection ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 85 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. May hike din na 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos sa presyo ng diesel. Habang sa kerosene, may taas presyo din na 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro. Kabilang sa posibleng nakaapekto riyan ang sanksyon ng Amerika sa Iran at girian ng Russia at Ukraine. Mga deboto ng Senyor Divino Tesoro nag-umpisa na sa kanilang panata para sa nalalapit na Semana Santa. Naritong report. Nagsimula na ang panata ng mga deboto ni Senyor Divino Tesoro sa Calasiao, Pangasinan, mahigit 1 linggo bago ang Semana Santa. Tulad ng 64 anyos na si Ginang Aida mula sa San Carlos City, taon-taon daw siyang naglilibot sa mga simbahan bilang bahagi ng kanyang panata. Lakas ng katawan, tapos yung bansa natin na sana may katahimikan. Bukod sa Calasiao, nagtungo rin sa simbahan sa San Carlos, Binmaloy, Santa Barbara at Lingayen si Ginang Aida, kasama ang kamag-anak na si Ginang Wilma. Sabi nga nila, with God, nothing is impossible. Yun po lang yun talaga. Tsaka wag kang magsasawang tumawag kay Lord. Hindi kanya papabayaan. Ang magkasintahan na si Remalyn at Gerald D. nagtungo naman sa Saints Peter and Paul Catholic Church. Bukod sa 51st month sa riraw nila ngayon, may kanya-kanya rin silang hiling sa Panginoon. Lalo na kay Remalyn na umaasang makapasa sa board exam para sa mga guro. Para sa family ko and para sa
pangarap ko para na din po sa bata na may inspire ko in the future bilang isang teacher. Magdiriwang ng kaarawan si Gerald D sa Sabado, kaya mayroon din siyang hiling sa poon. Makasakay po ng barko po. Tapos yung makapasa po siya sa board exam niya po. Tapos habang ng buhay ni mama at papa po. Tapos kaligtasan din po. Ganun po. Ang pagpunta nila sa simbahan ng Kalasyaw, bahagi na raw ito ng kanilang bisita iglesia sa Semana Santa. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tinatayang nasa 13 ektaryang damuhan sa Labrador, Pangasinan, nasunog. Tutukan sa report. Sa video na ito na kuha ni Angelo Mislang, makikita ang sumiklab na sunog sa bahagi ng Labrador, Pangasinan. Kasi kami noon, tapos nakita po namin sa barangay Bungalon pa po. Napakalapit na po yung apoy. Yun pala sa Lawis lang po pala yun. Ayon sa Office of Civil Defense 1, umaabot sa 13 ektarya ng damuhan ang natupok. Tumagal ng 4 na oras ang sunog na nag-umpisa alas 8:30 kagabi. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Per reporting naman po ng ating pong MDRIM-O, wala naman pong any casualty, wala naman pong nalocate po na individual po sa area po nun nung naganap po yung grass fire, sir. Sumiklab din ang isa pang grass fire sa barangay Katbangen sa San Fernando City, La Union kagabi. Sa kuhang video ni Kian Bengson, makikita kung gaano kalaki ang sunog. Pagkakatanda ko po mga bandang alas 6 po, meron na pong parang maliit na apoy po hanggang kumabi pa or tumagal po lalo pong kumalat yung apoy, sir. Ayon sa OCD1, umabot sa 3 ektarya ng damuhan ang natupok. Wala namang nadamay na anumang istruktura sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito. Paalala ng OCD1 sa publiko, laging mag-ingat at maging responsable upang makaiwas sa insidente ng sunog lalo na ngayong tag-init. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Kita naman sa satellite image ang usok mula sa nasusunog na gubat sa southeastern portion ng South Korea. Kabilang sa mga nasawi ang piloto ng bumagsak na helicopter na rumesponde sa wildfire. Mahigit 27,000 residente na ang napilitang lumikas dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Patuloy ang pagpapadala ng mga bumbero at gamit para mapabilis ang pag-apula sa wildfire. Tumutulong na rin daw ang US military. 21 bayan at 3 syudad sa Pangasinan suspendido pa rin ang face-to-face classes ngayong March 28 dahil sa mainit na panahon. Narito ang report. Ilang araw nang nangunguna ang Dagupan City sa may pinakamataas na heat index sa buong bansa. Sa ngayon, umaabot pa sa 47 degrees Celsius ang nitatalang heat index na maituturing na nasa danger level. Dahilan para magsuspindi ng face-to-face classes ang mga alkalde sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Ngayong araw, 21 bayan at 3 syudad sa Pangasinan ang nagsuspindi ng face-to-face classes dahil sa inaasahang mataas na heat index. Habang ang ilang lugar sa Pangasinan ay suspendido naman ang face-to-face classes hanggang sa matapos ang school year 2024-2025 na inaasahan sa ikalawang linggo ng Abril. Some of the municipalities na pinanggit po natin ay until the end, kanya na po rito. Until the end na po ng school year, unless kung kasi nabigyan naman po ma'am ng pagkakataon, meron pong nabigay na discretion sa mga school heads and supervisor para i-determine din po nila yung extent of heat. Samantala, ang pamunuan ng Mangaldan National High School nakiusap sa LGU na pahintulutan ang morning face-to-face classes, lalo pat nakaschedule hanggang sa susunod na linggo ang final grading examination ng mga estudyante. Parang hindi na po yata matigil itong suspension na ito, kaya nag-request po tayo sa local chief executive na tayo ay payagan. Dapat may waiver ang mga magulang na sila ay pumapayag na
pumasok ang kanilang anak kahit merong suspension ng klase. Yes, okay lang naman po. At least kahit papaano, hindi sila nasa zero sa mga quizzes nila. Ganon. Yes, opo. Nag-rush din sila eh. Kawawa din yung bata kung wala silang alam. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, ilang lugar sa Pampanga ang nakaranas ng flash flood dahil sa naranasang kalat-kalat na pag-ulan kahapon. Sa barangay Balibago, Angeles City, binaha ang ilang establishmento matapos umanong umapaw ang creek dulot ng biglaang buhos ng malakas na ulan at naipong basura. Matapos ang pag-apaw ng Balibago Creek, agad namang nagsagawa ng clean-up operation ang disaster response team upang alisin ang naiwang basura at maiwasan ang mas matinding bara sa daluyan ng tubig. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang Anunas Margot Road Tunnel sa parehong lungsod. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta tulad sa Clark upang makaiwas sa abala at masigurong ligtas ang kanilang biyahe. Paalala ng mga otoridad na maging maingat sa pagbiyahe. Mga kapuso, sa gitna ng matinding init sa malaking bahagi ng bansa, may mga lugar pa rin na makararanas ng maulang panahon. Samantala, huling namataan ng low pressure area base sa datos sa Pag-asa kaninang umaga sa layong 60 kilometers hilaga ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sabi ng Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posible ring malusaw na ng tuluyan sa weekend. Bukod sa LPA, patuloy ring iiral ang easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin sa natitirang bahagi ng bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Cordillera, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Aurora. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng baha. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Double parking ng mga pribadong sasakyan sa ginagawang kalsada sa A.B. Fernandez East, Dagupan City, problema ng poso. Sundan sa report. Dahil walang pasok ang mga estudyante bunsod ng mataas na heat index, makikitang maluwag ang daloy ng trapiko sa bahagi na ito ng A.B. Fernandez East sa Dagupan City. Pero karaniwan daw na mabigat ang daloy ng trapiko sa lugar, lalo na sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dahil na rin sa rehabilitasyon ng kalsada, dumagdag pa sa problema ng mga traffic enforcer ang double parking ng mga pribadong sasakyan. Hindi po makakadaloy ng maayos ng ating mga sasakyan pag may mga naka-double park. Kaya kailangan paluwagin natin hanggat maaari yung daanan nila. Pero sentimiento naman ng ilang motorista na nagiging pahirapan ngayon ang paghahanap ng paradahan, lalo pat maraming kalsada ang sabay-sabay sumasa ilalim sa road rehabilitation ng DPWH. Kaya nagdo-double park pa po. Siyempre po yung kalsada po hindi pa po lahat tapos eh. Kaya medyo, pero pag natapos na siguro, parang magiging normal na po, babalik na rin sa dati. Sa ngayon, ipinapatupad pa rin ang two-way policy sa A.B. Fernandez East. Wala pa naman ngayon kasi nasa gilid pa naman sila. Pagdating ng nag-request na sila na sa gagawin. Kasabay naman ang rehabilitasyon ng kalsada ng DPWH ang panawagan ng posto sa mga motorista na sundin ang mga umiiral na batas trapiko sa lungsod. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga manlalaro ng tennis sa Pangasinan sobrang proud sa tinatamasang tagumpay ng Filipina tennis sensation na si Alex Yala. Silipin sa report. Biguman na makausad sa finals ng women's singles ng Miami Open 2025 ang Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. Proud pa rin ang kanyang mga kapwa Pinoy sa kanyang naging tagumpay sa tournament. Lalo na ang mga tulad ng manlalaro ng tennis.
Tulad ng 46 anyos na si Ginoong Darius Penuliar na 2 dekada nang naglalaro ng tennis. Tinutukan daw niya ang pag-akyat sa world ranking ng 19 anyos na Filipino Pride sa Women's Tennis Association. Na-inspire kami kasi maganda yung pinapakita niyang sa inside the court, hindi siya yung attitude niya inside the court, parang kalmado lang siya. Lalong umingay ang pangalan ni Alex Ayala nang pataubin niya ang mga bigating tennis players sa Miami Open, kabilang ang top 25 at top 5. Ginimbal din niya ang tennis community sa buong mundo nang padapain niya ang world number 2 upang makausad sa semis. Yung porsigido siya kasi kung gaano yung intention niya para manalo. Talagang nag-practice siya ng may nagulat nga kami doon sa ginaling niya ngayon. Hindi man daw nakapasok sa finals, sobra-sobra na ang karangalan na bigay ni Alex sa mga Pilipino. Naniniwala ang mga kapwa Pinoy na malayo pa ang mararating ni Alex at patuloy pa rin siyang uukit ng kasaysayan sa mundo ng tennis. Magandang motivation yon, lalo sa mga kabataan. At least ma-inspire din mga kabataan na maglaro. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska mula sa 7 high-value individuals sa gitnang Luzon. Tutukan sa report. Kaliwat ka ng anti-drug operations ang isinagawa ng Police Regional Office 3 nitong linggo na nagresulta sa pagkakaaresto ng 7 high-value individuals at pagkakasamsam ng mahigit 8 million pesos na halaga ng illegal na droga. Nito lang linggo, March 23, nahuli ang 2 drug personalities Angeles City. Nasamsam mula sa kanila ang mahigit 1,000 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 7 million pesos. Naaresto ng May Kawayan City Police Station ang call center agent na si alias Pau at ang mekanikong si alias Jokjok sa Barangay Lawa, May Kawayan City noong March 22. Nasamsam sa kanila ang 54 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 367,000 pesos. Sa parehong araw, naaresto rin ng San Jose del Monte City Police Station ang 2 suspect na sina alias Jules at alias Ray sa Barangay Bagong Buhay 1. Nakuha mula sa kanilang 51 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 346,000 pesos. Nagkaroon din ng bypass operation sa Barangay Graceville na nagresulta sa pagkakahuli kay alias Dondon, isang kilalang miyembro ng Mangoda Group na sangkot umano sa gun for hire at illegal na droga. Nakuha mula sa kanyang 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos at isang caliber 45 pistol. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nalalanta na ang ilang pananim na tabako dahil sa mainit na panahon sa Pidig, Ilocos Norte. Ayon sa mga magsasaka, kailangan nilang patubigan para hindi mamatay ang mga pananim. Hindi raw gaanong lumaki ang ibang pananim dahil kulang sa patubig. Umaasa naman sila sa water pump na dagdag gasto sa kanila. Wala raw irigasyon sa lugar kaya umaasa lamang sila sa tubig ulan, lalo na sa mga pananim na palay. Napag-alaman na plano raw ng lokal na pamahalaan na maglagay ng dam sa lugar para sa patubig sa mga sakahan. Pag hindi kami nagsisibog ng mga tabako, sir, mamamatay yung mga tabako namin. Kaya ginagawa namin, kumukuha kami sa hinukay namin na paglalagyan ng tubig. Bumuo naman ng special committee ang DPWH para imbestigahan ang pagbagsak ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Batay sa pag-aaral ng isang grupo ng mga eksperto, halos 1,000 ang nakitang depekto sa tulay. Balitang hatid ni CJ Turida. Bagamat bahagi lang ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ang tuluyang gumuho, lumalabas ngayon na lahat ng 12 span nito ay may depekto. Halos 1,000 ang bilang ng depekto batay sa pag-aaral ng isang grupo ng mga eksperto. Base sa report ng DPWH na iprinisinta sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Simula 2018 hanggang 2023 ay iniuulat na sa pamunuan ng DPWH ang sari-saring suliranin nito tulad ng mga palyadong bolt, crack sa mga slab at arko ng tulay na sinimulang itayo noong 2014. Sunod-sunod din na sinasabing nilalagnat na tong
bridge na to eh. Tanong ng komite, substandard ba ang materyales na ginamit dito tulad ng mga bakal sa naputol na arko? Dito po makinis at saka hindi umiba yung size. So usually, ibig sabihin yan, substandard yung bakal na ginamit. Pero hindi pa matiyak sa pagdinig kung depekto ba sa disenyo o konstruksyon ang dahilan kung bakit maraming depekto ang tulay. Bumuo na ang DPWH ng isang special committee para mag-imbestiga. Looks like from day one there's already a problem. Yes. Pagtatanggol naman ng nagdisenyo ng tulay, sinabihan niya ang DPWH na ang design niya na base sa 1997 na building code ang latest na gabay ng idisenyo niya ito. Iginit din niyang ang mga napaulat na depekto ay kinumpuni na sa isinagawang retrofitting noong taong 2023 kaya di na dapat problema. Overloading aniya ang dahilan ng pagbagsak ng tulay. I'm very confident na kapag forensic investigation to, overloading talaga kasi yung weight ng axle load, yung axle na katapat ng hanger is already 4 times ng ginagamit namin sa design. So no way na mag-survive yung namin. Pero ang tanong ngayon, sa dami ng nakitang depekto sa tulay, dapat na ba itong i-condemn at wag nang tuluyang ipagamit? Ayon sa DPWH, iimbestigahan muna nila ang naging sanhi ng pagbagsak nito. Ang atas daw ng Pangulo, i-reconstruct ito, bagay na maaring tumagal kung maraming makikitang pinsala sa tulay. What we are trying to find out, if because of this nag-collapse na section, if the other spans were compromised. Kasi nakita namin na there are in the other spans, meron na ring signs that some of the cables are actually nag-loosen. Hindi lang dun sa bumagsak. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mas limitado na ang sakop na beneficiaries ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, partikular na ito sa mga kumikita ng mas mababa sa minimum wage. Batay kasi sa nakasaad noon sa ilalim ng programa para ito sa mga may low income. Nagdagdag din daw sila ng probisyon kung saan makikita na sa kanilang website o social media accounts ang listahan ng mga beneficiaries. Paglilinaw ng ahensya, tuloy ang pamimigay ng ayuda kahit election season matapos payagan ng COMELEC pero hindi papayagan ang mga political activity kasabay nito. Atin namang tuklasin ang magagandang tanawin at pasyalan sa norte ngayong tag-init. Dayuhin sa report. Isang burol ang tinaguriang Little Batanes sa Pagudpud, Ilocos Norte. Picture perfect ang view sa bawat sulok sa lugar kung saan makikita ang malalim na bangin sa gilid ng dagat. Tanaw rin ang malawak na West Philippine Sea. Presko at mahangin dito, masisilayan din ang wind farm na dagdag atraksyon sa lugar. Dinarayo naman ang Ilocos Norte Apayao Road sa bahaging Solsona, Ilocos Norte. Malamig kasi sa lugar na mistulang bagyo ang tanawing masisilayan. Makikita ang mga pine trees at sea of clouds. Habang paakyat sa lugar, sasalubong naman ang hamog na dagdag atraksyon sa lugar. Pang-Instagrammable ang view. Mula sa bayan ng Solsona, mahigit 30 minuto lang ang biyahe papunta sa lugar. Payo ng lokal na pamahalaan sa mga nagpupunta na bawal magkalat ng basura sa lugar. Binabalik-balikan din na summer adventure sa Lawag City ang sand dunes. Kakaibang adventure ang hatid ng sandboarding, 4x4 adventure at bicycle adventure. Pwedeng dalhin ang sasakyan sa gitna ng maladesyertong lugar dahil simentado na ang kalsada. Mula sa sentro ng Lawag, 10 minuto ang biyahe patungo sa sand dunes. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon.
Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.